Paano kung ang pinakamamahal mo biglang maagaw sa'yo? Anong gagawin mo kung kapatid mo pa ang may gawa nun? Si Dashiell Ocampo ay isang dalaga na may isang pangarap lamang, ang makasama hanggang sa pagtanda ang kasintahan na si King Maximiliano. Ang binata na tanging binigyan niya ng puso at buong pagkatao. Minahal ni Dashiell ang binata, hindi dahil sa isa itong anak ng gobernur, kundi dahil sa taglay nitong kabutihan sa ibang tao. Masasabi niyang isa na itong perpektong lalaki dahil bukod sa napakagwapo nito ay ito rin ang nag-iisang tao na may pinakamalawak na lupain sa bayan ng San Rafael. Hindi rin maitatanggi na ang ugali nito napakabuti dahil mismong namanan ng binata ang ugali sa mga magulang na noon ay isang governor ang ama at alkalde naman ang ina nito. Isang taon bago nagpasya ang magkatipan na lumagay sa tahimik dahil alam ng dalawa na handa na silang bumuo ng isang masayang pamilya. Ngunit ang kasiyahan ay biglang napawi nang maabutan mismo ni Dashiell na magkatabi sa kama ang katipan at ang kapatid nitong si Minerva. Parehong walang saplot nang matagpuan niya kinabukasan. Ang pamamanhika na naganap ay kinansila ng kanyang ama. Na imbis sila ni King ay kakasal na sana sa susunod na buwan, ay si Minerva na at ang kanyang kasintahan. Halos gumuho ang mundo niya dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya kinaya ang nangyari, kaya nagpa siya na umalis na lang ng kanyang bayan. Kasama ang pangako sa sariling hindi na muling babalik pa sa lugar na yun na siyang naging saksi sa pagmamahalan nila ng kanyang kasintahan. Ngunit paano kung sa paglayo ni Dashiell, dala niya ang bagay na magpapaalala sa kanya kay King dahil isang buwan na siyang buntis nang lisanin niya ang probinsya niya. Paano niya ngayon tatakakin ng bukas kung may binbin siyang alaala ng lumipas? Good morning, Miss Dashiell. Ngiting bungad ni Sarah, ang assistant na laging nariyan para sa kanya. Good morning. Naayos na ba lahat ng orders natin ngayong araw? Dumiretso siya sa opisina habang nakasunod ang dalaga sa likuran niya. Yes po, miss. Ang totoo niyan, i-deliver na lang po yun dahil natapos na nila Kuya Oka at ni Sam ang cake kagabi pa. Ngumiti siya matapos maupo sa swivel chair. Mabuti naman, pakisabi kay Darwin, agahan ng pagpasok para ma-deliver agad ang mga orders, okay? Areglado po, miss. Siya si Dashiell Ocampo, ang dalagang nagsikap upang iahon ng sarili. Ang nakaraanang siyang tumulong sa kanya upang mahubog ang determinasyon at pagpupursige upang makamit niya ang tagumpay sa buhay. Nagpapasalamat siya dahil nakaya niyang umahon sa sakit at pagkalugmok na walang tulong ni numan kundi ng sarili niya lamang. Wala siyang ibang hininga ng tulong dahil mag-isa lang siya ng mga oras na yun. Siguro kung isasalaysay niya lahat ng mga naging paghihirap niya, baka walang maniwala. Pero ang sabi nga, lumipas ay lipas na. Narito na siya sa bagong yugto ng kanyang buhay, kung saan niya tinanggap na isang masamang panaginip lamang ang mga nangyari sa kanya noon. Nang tumalikod si Sarah, tsaka naman niya binuklat ang record books na naglalaman ng mga taong nag-orders ngayong araw. Dahil hilig niya ang mag-bake ng mga cakes, noong umalis siya ng San Rafael, naisipan niya magtayo ng maliit na bakery sa lugar na kanyang nilipatan. Mabuti na lang at may naipon siya noon sa pagiging sekretary ni Gov. Kaya noong nagpa siyang lisanin ang bayan niya, hindi siya halos nahirapan sa pera. Yun nga lamang ay mag-isa lang siya ng mga oras na yun. Wala siyang ibang naging kasama sa lahat ng bagay. Mabuti na lang at may mga kapitbahay siya na kahit hindi pa siya lubos na kilala, siya'y tinulungan, lalo na noong nalaman niyang buntis siya. Sa awa ng Diyos, nakaahon siya sa masalimuot na panahong yun at ngayon nagkaroon na siya ng 3 branch ng Precious Sweet. Hindi man naging maayos sa una, marami ring naging hadlang sa pag-angat ng negosyo niya. Ngunit hindi siya basta-bastang bumitaw. Pinilit niyang inahon ng sarili sa tuwing ilulubog siya ng buhay. Ganoon naman, diba? Kung may gusto ka, kailangan mong maging matatag at huwag basta-basta susuko. Pero may mga bagay rin na kailangang ipaubaya kahit na ito'y pinakamamahal mo pa. Sa ngayon, ang nakaraan niya'y naging alaala na lamang. Napilit niyang itinatago sa kasulok-sulukan ng kanyang gunita. Miss Dashiell, excuse me po. Napalingon siya sa pintuan. May naghahanap po sa inyo, miss. Sige, Sarah. Saglit lang kamo. Paglapat ng pinto, tsaka siya tumayo para sumunod sa assistant. Habang palabas,
Tumunog naman ang phone niya na nakapatong sa table. Binalikan niya yun at sinagot nang makita ang caller. Yes, Yaya Berta? Ma'am, si Presya po kasi mataas ang lagnat. Ano pong gagawin ko? Dadalhin ko po ba sa hospital? Natigilan siya at nilingon ang pinto. Yaya, ayusin mo mga gamit ng bata at susunduin ko kayo dyan, okay? Opo, ma'am. Pagbaba ng cellphone, tinungo niya naman ang pinto upang tignan kung sino ang naghahanap. Anak? Natulala na lamang siya nang makita ang may edad na babae sa tapat niya. Umiiyak ito at panay ng punas ng luha upang sana tuyuin yun. Umatras siya nang humakbang ang babae palapit sa kanya. Anak, ang papa mo, patay na. Napahagulgol ito matapos ang huling katagang binitiwan. Maging siya ay natuod na lamang. Patay na? Di ba at maayos pa siya nung 1 buwan? Kayo ang nagsabi niyan, di ba? Umaagos na ang mga luha ang kasabay ng bawat salita niya. Oo, pero hindi ko alam kung bakit. Si Minerva ang kausap niya ng umaga sa kwarto ng kapatid mo. Ngunit narinig ko na lang na sumigaw na si Minerva dahil inatake raw ang papa mo. Para siyang kinulang sa hangin kaya sunod-sunod niyang hinawakan ng dibdib upang humugot ng mahabang paghinga. Ma, kailangan ko nang umalis, tsaka na tayo mag-usap. Dashiell, ganyan ka na ba talaga? Natigilan siya at agad lumingon. Hindi niya maintindihan. Hindi kita pinalaki para talikuran ako ng ganyan. Lumayas ka't matagal na panahong hindi nagpakita. Tapos sinanap kita't ngayong narito ako. Wala ka man lang sasabihin. Umiiyak nitong usal. Tsaka na ho tayo mag-usap, nagmamadali. Ngunit sa isang iglap ay isang malakas na sampal ang naangkin niya sa kaliwang pisngi. Hinaplos niya iyon. Nandiyan naman si Minerva, di ba ma? Hindi ba? Siya ang paborito ninyong anak? Noong mga panahong lugmok na lugmok ako, sinong nasa tabi ko? Wala, dahil naroon kayo sa kasal ng anak nyo, na dapat ay ako ay kakasal ng araw na yun. Pinabayaan nyo ako mag-isa. Anak nyo rin ako, ma. Pero bakit parang isa lang ang nakikita nyo? Ako ang nasaktan. Ako ang halos mabaliw. Pero nasan ka? Nasan kayo ni Papa? Naroon sa isa ninyong anak na masayang nakalingkis sa boyfriend ko. Ngayon, kung kulang pa ang sampal mo, sige ho, isang sampal pa. Natigilan ito't hindi nakasagot sa kanya. Nakatitig lang na animoy pinagsisihan ng naging pagkilos. Okay na ho ba? Kung ganun mauna na ho ako. Hindi niya na hinintay ang isasagot nito. Tumalikod siya dala ang bigat at mga luhang sunod-sunod na tumulo sa kanyang mga mata. Huwag na kayo mag-alala. Maayos na ang anak ninyo, misis. Salamat, Dok. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Dashiell. Kaya pala nilalagnat at hinihika dahil kumain ng peanut butter. Binigyan raw kasi ni Aling Sol ng tinapay na may peanut butter si Presya nang dumaan daw ang matanda sa gate nila kanina. Hindi rin napansin ni Yaya Berta dahil nagwawalis raw ang babae sa likuran. Bawal na bawal kasi kay Presya ang mani o anumang mga pagkain na may halong mani. Dahil bukod sa allergy, nilalagnat ito agad at hirap makahinga. Sobra ang naging kaba niya kanina. Mabuti na lamang at nadala niya agad sa hospital. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya lumayo sa San Rafael noon. Dahil ayaw niyang makita ng anak na ang ama nito may iba ng pamilya. Ayaw niyang maranasan ni Presya ang mga naranasan niya noon na may mga magulang nga pero malayo ang loob sa kanya. Ayaw niyang maranasan ng anak niya ang maitsyapwera dahil may ibang pamilya ang ama nito. Sobrang sakit nun dahil danas na danas niya. Mas mabuting siya na lang ang tanging magulang nito kaysa naman malaman pa nito na may ama nga ang bata ngunit wala namang pakailam. Kaya niyang buhayin si Presya kaya nga nagsikap siya sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanya sa nakalipas. Yaya, pakibantayin mo na si Presya. Bibili lang ako na makakain sa labas. Opo, mama. Mabigat ang kanyang mga paa habang palabas ng private room na iyon. Tulog pa ang anak niya dahil siguro sa gamot na ininject sa bata. Siguro kung pwede lang magpalit ng kalagayan, mas pipiliin niyang siya na lang ang nasa hospital bed kesa ang anak niyang walang kalaban-laban. Isa pang inaalala niya ay ang tungkol sa kanyang papa. Noong 1 buwan nang makatanggap siya ng tawag, ang kanyang papa iyon. Oo, masama ang loob niya.
Pero napatawad na rin naman niya ang kanyang papa dahil kung may kakampi man siya noon, yun ay ang kanyang ama. Salungat sa mama niya na ang tanging mabuti, mabait, masipag at maaasahang anak lamang ay si Minerva. Ni minsan hindi siya nito nakita, parang hangin lang siya na dumadaan-daan sa harapan nito. Minsan hindi siya na-appreciate, ni katiting na pagmamahal yata ay wala ito sa kanya. Salamat miss. Pag-abot niya ng order, lumabas na si Dashiell ng fast food. Sakto namang tatawid siya nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang babae. Kilala niya iyon, si Minerva ang kapatid niya. Ni hindi man lang ito nagbago, ni ang muka ay ganun pa rin. Sunod-sunod ang pagkurap na ginawa niya nang may batang pumasok sa backseat ng sasakyan. Kasing laki lang din ang anak niya at mukhang magkasing edad lang din siguro. Yun na siguro ang anak nito at ng ex niya. Pero ano bang pakialam niya? Inayos niya ang sarili at itinuon sa kalsada ang mga mata. Ate? Natigilan siya nang mula sa di kalayuan, narinig niya ang boses nito. Ayaw na sana niyang pansinin ang sunod-sunod na pagtawag nito. Nang magulat na lang siya nang hawakan siya nito sa braso. Ate Dashiell! Nagmamadali ako, pasensya ka na. Sabay wasiwas ng kamay nito. Wala ka bang pakialam kay Papa? Sabi ni Mama, pinuntahan ka daw niya kanina sa shop mo. Pero tinalikuran mo lang siya. Ganyan ka na ba dahil umangat ka? Wala ka nang pakialam sa Papa? Nag-init ang ulo niya. Napangisi siya dahil sa kaplastikan nitong taglay. Noon pa man, isa na itong mapagkunwari. Akala mo aping-api, gayong ito naman ang talagang nang aapi. Akala mo'y sobrang pinahirapan niya kung makapagsalita, gayong nagdadrama lang para kaawaan. Alam niya noon pa ang diskarte ng kapatid niya, dahil kung anong meron siya, gusto nito dapat meron din ito. Siguro nga kaya nawala sa kanyang lalaking minahal niya, dahil sa kakatihan ng kapatid niyang to. Huwag mo kong idaan sa paiyak-iyak mo, Minerva. Wala tayo sa bahay para maggaganyan ka. Hindi ako nag-iinarte. Patay na si Papa. Bakit hindi mo uwian? Tumulo ang luha nito na mas ikinainis niya. Para ano? Ipakita mong inagaw mo sa akin lahat? Huwag mo kong dramahan dahil kilalang kilala ko ang kagaya mo. Lumapit ito at hinawakan siya sa braso. Nagulat pa siya nang bigla itong natumba sa lupa nang wala naman siyang ginagawa. Ate, ano ba? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad? Kailangan bang saktan ako dahil lamang sa nagmamahalan kami ni King? Napalingon siya. Maraming tao ang tumigil at sinamaan siya ng tingin. Alam niya na ang arte nito. Napangisi siya ng mapait. Hindi pa rin pala. Let me. Nagulat na lamang si Dashiell nang mula sa likuran ni Minerva lumapit si King, ang taong ilang taon din niyang iniyakan. Inabot nito ang palad sa kapatid niya at iniangat pataas. Masamang titig ang ipinukol nito sa kanya. Ngunit hindi siya nagpatinag. Kahit sa loob, nangangatog na ang tuhod niya dahil sa panghihina. Bumalik ka na sa kotse. Pinahid ni Minerva ang luha bago sumunod sa utos ng lalaki. Kailangan ba talagang gawin mo yun sa kapatid mo? Doon na siya natawa. Ang gwapo nito't hindi pa rin nagbabago. Ito pa rin ang King na minahal niyang minsan. I'm sorry, I don't talk to stranger. Aniya bago tumalikod. Hindi na siya humarap dahil sa panlalabo ng kanyang mga mata na anumang segundo tutulo na ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Oo Sarah, bukas na siguro ko makakabalik dyan. Lahat ng orders ngayong araw pakiayos para maihanda ni Oka at Sam. Medyo marami ang orders ngayon, kaya sabihin kay Darwin na agahan ng pag-deliver. Matapos niyang magbigay ng instruction sa assistant, ibinaba niya na ang cellphone. Nagising na rin kasi si Presya. Ngumiti siya sa anak kahit sobrang durog ang kalooban niya sa nakita niya kanina. Siguro nga kailangan niya na talagang tanggapin na ito na ang buhay nilang mag-ina. Mommy, are you sad? Hinaplos niya ang mahabang itim na buhok ng bata. No, I'm not. Masaya si Mommy kasi okay ka na. Sabi ni Doc, baka bukas daw palalabasin ka na. Seryoso siya nitong tinitigan sa mga mata. I'm sorry, Mommy. Hindi ko nakita na may peanut butter yung bread na bigay po ni Lolang kapitbahay. It's okay, sweetheart. Pero sana next time, titignan mo muna bago kainin, okay? Tumango ito. Niyakap niya ang anak dahil sa awa rito.
Ang allergy ni Presya ay namana nito sa ama dahil ganun din si King. Hapon ng Friday sila nakalabas ng hospital. Hinintay niya na makauwi ang anak bago inayos ang trabaho. Yun din ang oras niya upang malaman kung saan ibinuro lang kanyang papa. Kung may galit man siya, hindi sa kanyang papa, kundi sa mama at kapatid niya, lalong-lalo na kay King. Kaya pala narito ang kapatid niya at ina dahil dito lang din inilagak ang kanyang papa. Ang sabi sa kanya ng mama niya, sa St. Peter daw sa Taguig. Ang alam niya may sarili ng negosyo si Minerva at may kondo rin itong pagmamay-ari sa Makati. Iyon ay ayon sa kanyang papa. Hindi naman siya nagtatanong pero marami itong mga kwento noong nagkaroon ito ng kontak sa kanya. Hindi niya alam kung kanino at saan ito nakuha ang numero niya. Siguro sa mga nakakakilala sa kanya sa kanilang probinsya. Bago umuwi, pumunta siya sa lamay ng kanyang ama. Mas mabuting maaga kaysa gabi dahil siguradong naroon ang lahat ng kakilala ng kanyang pamilya. Hindi naman mayaman ang kanya. Nasa middle class lang. Sapat ang kita para mabili ang mga gusto. Nakapagtapos silang dalawa ni Minerva sa kursong nais nila dahil isang retired army ang ama niya at nurse naman ang kanyang mama. Pero siguro nang makasal si Minerva at King, mas umangat na ang pamumuhay ng mga ito. Wala siyang pakialam dahil simula nang lisanin niya ang bayan kung saan siya nagmula, kinalimutan na rin niya lahat kahit ang sarili niyang pamilya. Itinigil ni Dashiell ang kotse sa parking area ng lugar, tsaka siya bumaba para kunin sa compartment ang dalang bulaklak para sa kanyang papa. Binitbit niya ang dalawang basket ng bulaklak papasok ng entrance ng lugar. Natigil siya nang makita ang ina na siyang bumungad sa kanya sa may pintuan. Tinitigan niya lamang ito. Yan na ba ang isa pang anak ni Andres? Oo, mukhang siya na nga yan. Bakit ngayon lang siya kung kailang ililibing na bukas ang tatay? Ang alam ko, inagaw niya ng asawa ni Minerva. Abay, Makati rin. Sayang at napakaganda pa naman sanang babae. Habang palapit sa kabaong ng ama niya, bulungan at kasiraan niya ang naririnig niya. Hindi mo lang naisip na nasa lamay. Mas pinapaira lang pagiging tsismosa kaysa tumahimik at ipagdasalang yumao. Binaba niya ang mga hawak sa ibaba ng kabaong at sinilip ang kanyang papa. Hindi siya umiyak. Pinilit niyang wag maapektuhan sa nakikita. Tsaka na siya iiyak kapag nakaalis na siya rito. Ouch! Sa gulat niya, napalingon siyang bigla dahil sa kung sinong sumipa sa binti niya. Isang batang babae. Naalala niya ang batang nakita niya kanina na kasama ni Minerva. Kamukhang kamukha ng kapatid niya. Why did you do that, sweetie? Kahit nasaktan, pinilit niyang ngumiti sa bata. Inagaw mo ang daddy ko sa akin. Why did you do that, ha? Bad ka. Singhap nito. Natigilan siya at tumingin sa paligid. Lexine, what are you doing, apo? She's your tita Dashiell. Bakit mo ginawa yon? Lumapit ang ina niya at bubuhatin sana ito nang sigawan ng bata ang lola. Watch your mouth, young lady. Lola mong sinisigawan mo. Hindi na siya nakapagtimpi at napagsabihan niya ang paslit. Pilit ang ngiting pinakawalan ng kanyang mama. Mami! Nang sumigaw ang bata, nagpanik na ang kanyang ina. Ngunit hindi nito kayang patahanin ng bata dahil nanununtok. Lexine, what happened? Ma? Anong... Natigilan ito nang makita siya ni Minerva. Ate, mahina nitong usal. Halatang pagod ito at parang wala pang pahinga. I'm sorry, ako nang bahala sa anak namin ni... Sana ay turuan mo ng maging mabuting bata ang anak mo. Huwag mong igagaya sa ugali mong walang kwenta. Wala na rin siyang pakailam kung pinagtitinginan siya dahil una sa lahat, wala siyang ginagawa. Dashiell, sandali lang anak. Wala akong ginawa sa apo ninyo. Nakita niyo naman, di ba? Hindi yun, anak. Gusto ko sanang sabihin na mag-ayos na kayo ni Minerva para sa papa mo. Nakikita mo naman. Walang laban si Minerva sa... Si Minerva? Walang laban? Yun ba ang pagkakaalam mo, ma? Pwes maniwala lang kayo. Baka sa sunod na mga araw bumaliktad ang lahat ng paniniwala ninyong yan. Tsaka niya ito tinalikuran hanggang sa nakalabas si Dashiell ng gusali. Walang ni anino ni King siyang nakita. Akala ba niya asawa ito ng kapatid niya? Bakit parang wala namang suporta mula sa taong yun? Pero ayos na rin yun kaysa mag-cross na naman ang landas nila. Patungo na siya sa parking area ng gusali
nang may kumapit bigla sa kanyang braso. "Can we talk?" Dumagundong na lamang ang puso niya dahil sa lalaking nasa likuran niya. Si King Maximiliano iyon, hawak ang kanyang pulsuhan. "Wala na tayong dapat pang pag-usapan, kaya bitiwan mo ko, Mr. Maximiliano." Kasunod ng paghila niya sa pulsuhan na hawak nito, na hindi na siya naghintay ng sagot mula rito. Tumalikod siya nang hindi man lang ito tinitignan. "I'm sorry, Dashiell." Natigilan siya. Sa matagal na panahon, ngayon na lang niya ulit kasi narinig na tawagin siya nito sa pangalan. Dahil noon, sweetheart ang lagi nitong tawag sa kanya, bago natapos ang lahat sa kanila. Ganun pala ang pakiramdam. Para siyang nadurog ng tuluyan. Parang biglang naging ordinaryong magkakilala na lang sila. Matapos niya itong mahalin ng lubos. Kahit natigilan, hindi niya ito nilingon. Ilang sandali lang iyon at tuloy na siya ulit sa paghakbang. Hindi siya madadala sa simpleng sorry nito dahil hindi simple ang naging pinsala ng mga ginawa nito sa kanya. Hindi simpleng sakit lamang kundi hanggang buto ang sakit na idinulot nito sa kanya. Nang makapasok siya ng kotse, doon na tumulo ang sunod-sunod niyang mga luha. Hindi pala niya kayang tuparin ang pangakong hindi niya na muling iiyakan ng taong to. Iba kasi talaga kapag personal mong nakita ang taong nanakit ng puso mo. Sunod-sunod ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sandali lang yun at kaagad niyang tinuyo ng pilit. Pinaandar ni Dashiell ang sasakyan. Nakita pa niya si King mula sa side mirror. Nakatitig ito sa papalayo niyang sasakyan. Tanggap niya na hanggang doon na lamang sila. At hindi lahat ng love story may happy ending dahil karamihan nagwawakas sa isang paalam. "Magandang gabi po, ma'am." Mula sa sala ay bumungad si Yaya Berta. Kinuha nito ang dala niyang folder at shoulder bag. "Salamat, si Presya." "Nasa kwarto po, ma'am, naglalaro ng mga manika niya." Tuloy siya sa kusina. Kamusta siya, Yaya? Nakainom na ba ng gamot?" Opo, ma'am, pinakain ko po muna." Nakahinga lang siya ng maluwag nang makainom ng malamig na tubig. "Gusto niyo po bang kumain na, ma'am? Ipaghahanda ko po kayo." Nakasunod lang ito, hawak pa rin ang kanyang mga gamit. "No need, Yaya, ako na. Ihatid mo na lang yan sa silid ko." Tumalima naman ang babae, kaya siya na ang naghanap ng makakain. Parang pagod na pagod siya nito mga nakaraang araw. Sunod-sunod kasi ang mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Sana bukas ay maging maayos na. Libing na ng ama niya bukas at sa nakita niya sa announcement board ay 8:30 AM na ang misa. Dadaan siya sa simbahan bago siya didiretso sa shop. Ayaw na rin niya makipag-away pa sa ina o sa kapatid man dahil wala naman siyang napapala. Nagkape at tinapay na lang siya para sa hapunan. Wala kasi talaga siyang gana. Dumaan muna siya sa silid ng bata. Naabutan niya itong may kung anong iginuguhit sa drawing book nito. Lumapit siya habang nakangiti. "Hello, sweetie." Doon lang nagtaas ng tingin ng anak niya sabay taas ng ginagawa nito. "Mommy, look, nagdraw ako ng happy family. This is you." Turo nito sa kanang bahagi. "And this is me." Nasa gitna ito, hawak ang kamay niya. "And this is Daddy." Ang mukha nito ay naka-question mark. Bilog na may malaking tandang patanong. Nagtaka siya pero parang alam niya na kung ano ang eksplanasyon doon. "Mami, ang sabi mo si Daddy ay wala na. Ano yung wala na, Mami? Is he dead or nasa malayong malayo lang?" Natigilan siya. Ilang beses na ring naitanong ni Presya sa kanya ang tungkol sa ama nito pero laging wala ang tanging na isasagot niya. Nag-aalangan kasi siya kung paano ba sasabihin sa bata ang lahat. Ayaw din niyang sabihing patay na dahil hindi niya hawak ang hinaharap. Umaasa ba siya? Hindi, sadyang ayaw lang niyang magsinungaling sa bata. Siguro kung malaki na ito't nakakaintindi na, doon niya na lang ipapaliwanag at masasabi ang lahat. Sa ngayon kasi bata pa lang ito para sa mga ganoong bagay. "Mami?" Napaayos siya ng upo nang kalabiting siya ng anak niya. Ano kasi, sweetie, nasa malayo ang daddy mo. Hindi siya makauwi dahil sa trabaho." "Pasensya ka na, anak. Pero di ba nandito naman si Mami? Happy naman tayo di ba kahit wala si Daddy?" Natahimik ito. Tila nag-iisip sa isasagot sa kanya. "Opo, pero yung ibang bata dyan po sa labas may daddy sila. Nakita ko si Princess may daddy siya.
Binubuhat siya ng daddy niya, Mami. Nagyuko ito ng ulo. Si Princess ay anak ng kanilang kapitbahay. Alam niyang naiinggit ito sa ibang bata. Wala na siyang naisagot pa. Yakap na lamang na mahigpit upang kahit papaano gumaan ang pakiramdam ng anak niya. Alam niya na ang bata ang mas naaapektuhan. Pero anong gagawin niya? Napakakomplikado. At oras na malaman ni Minerva na may anak sila ni King, siguradong gagawa ito ng paraan para hindi magkita ang mag-ama. Iyon ang kanyang ikinatatakot dahil kilalang kilala niya ang kapatid niya. At patagali dito kung maglaro at lahat ng sisi ay sa kanya oras na gumalaw ito dahil isa itong mapagkunwaring babae. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para maghanda. Puting blouse at itim na fitted jeans ang isinuot niya at pinarisa ng istilito na kulay itim. "Mommy, can I come?" Nagulat siya nang mula sa nakaawang na pinto, pumasok si Presya. Mukhang kakagising pa lang ng anak niya. "Anak, next time na lang kasi kagagaling mo lang ng hospital. Baka mabinat ka. Dito lang ikaw sa house muna. Kapag okay ka na, isasama ka na ni Mami sa work, okay?" Kumunot ang noo nito. Pero sumang-ayon pa rin naman. Ganun lang kasimpleng kausap ang anak niya. Naalala niya tuloy ang anak ni Minerva at ang sinabi nito sa kanya. Hindi kaya tinuturuan nito ang bata ng mga ganoong mga salita? Dahil kung hindi, paano nito nalaman ang tungkol sa mga ganoong bagay? Pero bakit nga ba siya nakikialam? Alam naman ni Minerva kung ano ang tama at mali. "Stop it, Minerva!" Natigilan siya sa paghakbang. Papasok na sana siya sa entrance ng private cemetery nang makarinig ng mga tinig. "King, please, kahit para sa anak mo na lang, maging pamilya tayong muli." Nang tumahimik ang paligid, humakbang na siya papasok. Nakita niya ang mabilis na paglingkis ng kapatid niya sa lalaki. Ngunit dinaanan lamang niya ang mga ito. Mula sa gilid ng mata niya, nakita ni Dashiell ang marahan na pagwasiwas ni King sa kamay ng babae. Hindi niya alam ang nangyayari. Pero wala na siyang pakailam. "Dash?" Narinig niya iyon, ngunit hindi na siya lumingon pa. "King, ano ba? Hindi ka na ba nahihiya sa anak mo? Nakikita ka niya." "Look at her. She's crying." Mas lalong hindi niya inintindi ang nangyayari sa likuran at tinuloy na lang ang pagdalo sa pananalangin sa patay. Saglit lang siya at na makapag-sign of the cross ay umalis na rin. Parang hindi na kasi niya kayang mas magtagal pa sa lugar na yun, lalo at nakikita niya si Minerva. Hindi na rin siya nagpaalam sa kanyang ina. "Miss Dashiell, may meeting po kayo ngayong 1:30 PM sa isang investor. Eto na po yung hinihintay niyo, miss. Mas nadami ng shop niyo." Masayang usal ni Sarah sa kanya. Napangiti siya dahil sa magandang balitang sumalubong sa kanya. "Saan ang meeting place, Sarah?" "Sa Aromas Resto po with Mr. Buenaflor." "I-remind mo ako, okay? Para hindi ko makalimutan." Anya habang patungo sa kanyang opisina. "Yes, miss." Sakto ring tumalikod si Sarah nang tumunog ang kanyang cellphone. Hinalukan niyang dalang sling bag dahil nasa loob ang kanyang cellphone. "Yes, Yaya Berta?" Nang makuha iyon, otomatiko niyang sinagot ang tawag. "Ma'am, gusto daw pong pumunta dyan ni Presya, umiiyak po siya." "Bakit daw? Can I speak to her?" Narinig niya pa ang hikbi sa kabilang linya. "Mami, pwede po ba akong pumunta dyan with Yaya Berta? Please?" "Fine, sige na sweetie, ipapasundo ko kayo dyan kay Darwin, okay?" Samantala, kausap naman ni King ang sekretary nito habang nasa office ito. "Ayos na po sir, nag-approve na po siya." "Good." Seryoso nitong usal. "And about the DNA test, nagawa mo na ba?" Natigilan ng lalaki. "Hindi pa po sir." "At kailan?" Bumukas ang pintuan kaya't napalingon ng dalawa sa kakapasok lamang. "DNA para saan, King? Sa anak mo? Anong klase kang ama?" Singhal ni Minerva. Napayokong tumalikod ang sekretary ng lalaki at nagmamadaling lumabas ng silid na yun. "Bakit? Natatakot ka ba na malaman ko ang totoo, Minerva?" "Of course not. Why am I?" Tsaka nag-iwas ng tingin ng babae. "Behave ka lang muna dito anak ha. Pagbalik ni Mami bibili tayo ng ice cream, okay?" "Yay!" Napangiti siya. Hinalikan sa noo ang bata bago ito iniwan sa opisina niya kasama si Yaya Berta. Kasama niya kasi si Sarah sa meeting na dadaluhan. Wala namang problema sa anak niya
Dahil mabait ito at nakikinig ito sa mga sinasabi niya, madali lang din itong kausap. 1:20 nang makarating sila sa resto na tinutukoy ni Sarah. "Reserve table for Miss Dashiell Ocampo, miss." Si Sarah na ang lumapit sa waitress na nakatayo sa may entrance. "This way, ma'am." Nang tumalima ito, sumunod na sila. Malapit sa may bintana sila na pwesto. 3 ang upuan. Sakto dahil 3 lang din sila. Wala pa ang kamiting niya kaya nagpaalam si Dashiell na magbabanyo muna. Naiwan si Sarah sa table. Maganda ang resto. Halatang beach-inspired ang tema. Ang mga display pati ang mga palamuti. Ang mga pinta at mga upuan ay gawa sa punong kahoy. Yun ang sabi ni Sir. Ayos na nga rin yun dahil lagi naghahanap ng sweets sa mga customers. Kalayatan nila sa resto ay pastry shop. Narinig niyang usapan sa loob ng banyo. Tahimik lang siyang pumasok at naghugas ng kamay. 2 mga babae na waitress din doon ang nag-uusap. Tahimik lang siya hanggang sa tumalikod. "Parang may kahawig, di ba?" "Oo nga, pero mas maganda yan kaysa sa Bruhilda ang asawa daw ni Sir na ni minsan hindi naman inako ni Sir. Kakairitang babae yun." Kumunot lang ang noo niya dahil hindi naman kasi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Habang pabalik si Dashiell sa mesa nila, napansin agad niya ang lalaking kausap ni Sarah. Nakatalikod dito sa kanya, ngunit biglang kumabog ang puso niya nang mapansin ang pamilyar na hubog ng katawan nito at gupit ng buhok ng lalaki. Mas nadagdagan pa ang kaba niya nang tawagin siya ni Sarah. "Miss Dashiell, narito na po si Sir King Maximiliano." Para siyang natuod sa kinatatayuan at sunod-sunod na napatanong kung bakit ito narito, gayong ibang pangalan ng kamitin niya. Anong ginagawa nito rito? Ngunit kahit punuin man niya ng tanong ang isipan, wala pa rin iyong nagawa nang lapitan siya ni Sarah at igiya sa upuang para sa kanya. Pilit na pilit ang ngiti niya. "Good afternoon, Miss Ocampo. I'm King Maximiliano. Ako ang talagang kamiting mo ngayon dahil si Mr. Buenaflor ay sekretary ko lamang." Para siyang nanlamig sa mga oras na yun. Hindi akalaing maluloko siya ng ganong kadali lang. Siguro naman, hindi maapektuhan ng negosyo sa mga personal na bagay. Seryoso nitong tanong. Oo nga pala, negosyo ito. Napatingin si Sarah sa kanya. Wala nga pala itong alam at hahayaan niyang limitado lamang ang nalalaman nito. "Alam ko, pwede na ba nating simulan?" Direkta niyang usal. Napalihis siya ng tingin nang ito ay ngumiti. Hindi niya kayang makipagtitigan, lalo sa mga tingin nitong parang nang aakit. "Baka pwedeng kumain muna tayo. Hindi pa kasi ako nagla-lunch." Nagtanggal bara siya sa lalamunan bago sumagot. "Bahala ka." Mahina, ngunit puno yun ng inis. Anong oras na ngayon palang naisipang kumain? Nag-order nga ito at 20 minutos lamang nang dumating ang in-order nitong pagkain. Parang 10 silang kakain dahil halos lahat ng nasa menu in-order nito. At ito namang lahat ang food na nasa resto ko. Napatingin siya rito. Ano raw? Resto ni King? Tama ang narinig mo. Aromas Resto is mine. Magtatatlong buwan pa lang ito this October 5. Dahil marami ang naghahanap ng sweet after they eat, kaya naisipan kong makipagsosyo. And to invest also. Yun ay kung pumapayag ka. Of course sir, pumapayag po si Miss Dashiell. Ito po talaga ang pangarap niya na lumago ang... Sarah, bulong niya, ngunit tuloy-tuloy ito. Ang negosyo niya at makilala pa. Alam niyo po ba ang lahat ng binibake ni ma'am ay inspired ng isang tao lang? Sarah, your mouth. Tumingin si King sa dako niya na may nakaukit ng ngiti. Really? Anito na may dalang panguuyam. Yes sir, her great love and... Sarah, that's enough. Natigil at napatakip ng bibig si Sarah dahil sa pagpigil niya rito. Si King agad ang binalingan niya. Natigilan din ito. Kahit ang ibang customers ay napatingin din sa kanya. Bumalik siya sa pagkakaupo at inayos ang sarili matapos humingi ng paumanhin sa mga ibang naroon. Hiyang-hiya siya. Kasalanan na ito ng assistant niya. Mabuti na lang talaga't limitado lang ang mga naikwento niya rito dahil kung lahat nasabi niya, paano na kaya? Matapos kumain, nag-usap na sila about the investment at sosyo tingi. Ayaw na nga sana niya pero baka lumabas na bitter pa rin siya kaya itinuloy niya.
Thank you for your time, Miss Dashel. Nahihiya si Miss. Pinanlakihan niya ng mata si Sarah. Opo, mauna na nga ho, Miss. Eto na ho. About Sarah, pasensya na. Mauna na kami. Dashel, wait. Hinila niya agad ang kamay ng hawakan ni King dahil parang may kung anong enerhiya ang umakyat sa braso niya patungo sa buong katawan niya sa tuwing nagtatama ang kanilang mga balat. Are you free tonight? Please, gusto lang kitang makausap tungkol sa... Kung tungkol sa inyo ni Minerva, ayos na ako doon, Mr. Maximiliano. Pasensya na pero ayoko nang balikan ng tapos na. Biglang tumunog ang cellphone niya pero hindi niya pinansin at tuloy lang ang sinasabi. Sagutin mo na. Malumanay nitong usal. Kinuha nga niya at pinindot ang answer button nang hindi man lang tinignan kung sino ang tumatawag. Mami, may ice cream. Don't forget po ha. Nilayo niya ang phone dahil sa sigaw ng anak niya sa kabilang linya. Pero nang maalala si King, bigla siyang napatingin. Kita niya ang gulat sa mga mata nito. May anak ka? Nauutal nitong tanong na may namimilog na mga mata. It's none of your business. Mahinang usal ni Dashel bago niya ito tinalikuran. Hindi niya alam pero parang nagiinit ang ulo niya. Sa isipang kasal na ito sa kapatid niya pero parang baliwala yun. Oo, may nakaraan sila pero kasalanan din naman iyon ni King. Dashel, please wait. Negosyo lang ang pwede nating pag-usapan, Mr. Maximiliano. Nothing else at ang personal na buhay ko o buhay mo hindi na concern ng isa't isa. Nilingon niya ito nang maramdaman niyang humapit ang balat nito sa kanyang braso. Inabutan pala siya nito ngunit naigalaw niya agad kaya hindi nito nahawakan ang kamay niya. Seryoso lang siya. Walang emosyong umuukil-kil sa mukha niya upang maiwasan ang mga mapanuring mga titig nito. Oo, inaamin naman niyang mas naging gwapo pa nga ito ngayon kumpara sa noong sila pa. At mas lumaki pa lalo ang katawan nito. Alam naman niyang hilig nitong mag-work at hindi iyon kataka-taka. Tila nakita niya ang pagrehistro ng panghihinayang sa mukha nito o sadyang namamalikmata lang siya dahil kung nagawa nitong galawin si Minerva, ibig sabihin ginusto ni ito yun at hindi ito nagsisisi. Napangisi siya tsaka niya ito tinalikuran. Sarah, let's go. Aniya sa assistant na naghihintay lamang sa unahan. Ito pa ang nagbukas ng pintuan para siya makapasok. Tsaka nito isinara at umikot sa kabilang bahagi para naman pumuesto sa front katabi niya. Miss, hindi niyo pa sa akin sinasabi kung sino ang ama ni Presya. Tahimik lang siya habang binubuhay ang makina ng kotse. Napansin niyang nilingon si Sarah ang lalaki sa likuran nila. Tumalikod na rin ito. Nakita niya sa side mirror. Mali ho ba ako o tama sa mga iniisip ko, miss? Muli nitong usal. Mali, Sarah. Kaya wag mo nang ituloy. May pamilya ang taong yun. May anak at asawa kaya tigilan mo na yan. Pigil niya sa babae. Natahimik naman ito kaya nagpapasalamat siya. Pero hindi rin maiwasan na maisip niya ang tungkol sa narinig niya kaninang usapan. Siguro ganun talaga. Wala namang perpektong pagsasama. Dumaan muna sila sa isang supermarket para bumili ng ice cream ni Presya. Strawberry Selecta ice cream na 2 litro ang binili niya para makakain din ng mga tauhan. Hanggang sa shop, hindi na muling nagtanong si Sarah. Mukhang napagod na rin at naisip na mali ang tumatakbo sa utak. Mami! Dashel! Si Presya ang sumalubong sa kanya sa may pintuan pa lang ng shop. Ngiting-ngiti siya dahil nang makita ang ina niya na nasa likod ng bata na kasunod, biglang sumeryoso ang mukha niya. Wow, so dami ng ice cream ko, Lola. Anong nangyayari? Naitanong agad niya sa sarili nang marinig ang bulahaw ng bata. Yes, sweetie, ang daming ice cream. Pero wag marami ang kain ha, baka abuhin ka. Nanatili siyang kalmado kahit nakikitang kausap ng bata ang kanyang ina. Dahil doon, agad sa lola nito inabot ang mga plastik. Yaya Berta, pakidala yan sa loob at pakibigyan na lang din sila Oka. Opo, ma'am. Tumingin ito sa bata tsaka inabot ng mama niya ang plastik sa babae. O tara na baby, kakain na tayo. Patakbong sumunod si Presya. Let's go, Yaya. Ngunit tumigil ito't napalingon. Let's go, Lola. Anito sa kanyang ina. Lumingon ng babae. Sige apo, susunod si Lola. Ngiti nitong usal. Doon lang tumalikod ang bata upang sundan ang yaya nito. Sarah,
Pakidala mga papeles sa table ko at pakiayos na rin ang schedules para sa delivery para bukas. Tumango ang babae bago ito tumalikod. Mukhang maging si Sarah nakakahalata na rin sa mga nangyayari. Dahil simula noon na wala pang lola itong nadatnan dito. Maging siya ganun din. Ngunit bakit ngayon ay meron na? Bakit ho kayo nandito? Malamig niyang usal, tsaka siya humakbang patungo sa unahan na may mga mesa at upuan. Yun ay para sa mga customers na kumakain dito. Sinundan siya nito patungo roon. Anak, hindi mo man lang sinabi sa amin ng papa mo na may anak ka na pala. Para ano ma? Para kaawaan ninyo? Naupo siya sa bakanteng upuan. Sana sinabi mo, si King ba ang ama ni Presya? Kahit hindi sumagot, halatang halata yun. Kahit hindi siya umamin, kitang-kita yun dahil magkahulma ang mukha ng dalawa. Kapag sinabi ko may magbabago ba? Pwede ho ba umalis na ho kayo? Tahimik na ang buhay ko namin ni Presya. At itong tatandaan ninyo ma. Wag na wag ninyong sasabihin kahit kanino ang tungkol rito. Dahil oras na malaman ko, kalimutan ninyo ang panganay ninyo. Banta niya't nagyuko ito ng ulo. Kung yan ang gusto mo. Pero anak, baka pwede mong gawan ng pabor ang kapatid mo. Pwede bang ibigay mo na lang si King kay Minerva ng tuluyan? Ano? Di ba nga at na kay Minerva na ang nobya ko ma? Anong kahibangan pang nais ninyo? Sabihin mo kay King na hindi mo na siya mahal para makausad ang tao at malayang magmahalan ng dalawa. Alang-alang kay Lexine. Natawa siya na naiinis. Kita na nito at alam na may anak din siya at si King. Pero mas pinapakita nitong may pinapaboran talaga ang kanyang ina. Alang-alang? Malakas siyang napatawa. Umalis na ho kayo para matapos ng walang kwentang usapan nito. Ibinibigay ko ng buo si King sa paborito mong anak ma. Kaya tigilan niyo na ako. Alam kong kaya mo na kahit wala ko. Pero si Minerva hindi. Magkaiba kayo Dashiell. Matatag ka. Pero ang kapatid mo hindi. Mahina lang siya kaya kung ano man ang naging mga kasalanan niya, patawarin mo na Dashiell. Hindi na siya sumagot at tinalikuran na lang ito para matapos na ang lahat. Ngunit natigilan siyang bigla nang mapansing may kung ano itong inilagay sa maliit na ziplock. Bumalik siya sa harapan ng ina at malakas iyong hinablot. Buhok? Gulat niyang usal. Ano to ma? Hinablot iyon pabalik ng mama niya ngunit inilayo niya. Kanino to ma? Anong binabalak niyo? Ang narinig niya kanina kay King at Minerva ang agad na lumabas sa kanyang isip. Kay Presya ba to? Ma, anong klaseng ina ka? Hiyaw niya sa galit. Ito lang ang paraan para maging maayos ang lahat Dashiell. Alam niya na buhok iyon ni Presya at alam din niya kung saan iyon gagamitin. Kahit noon pa, ni minsan na hindi siya pinaboran ng mama nila ni Minerva. Laging si Minerva ang kawawa. Si Minerva daw ang mahina kaya bakit lagi daw niyang inaaway. Hindi nga niya napitik ni minsan ng kapatid dahil iiyak lang iyon kapag hindi niya ginawa o ibinigay ang gusto. Kapag may bagong laruan, damit at mga gadget, laging iiyak si Minerva at makukuha na nito iyon ng walang kahirap-hirap. Gayong sa kanya yun, siya ang bumili sa mga perang baon niya. Sobrang sakit lang na nanay mo, ngunit parang hindi kayo tinuturing na anak dahil kung may anak man ito, yun ay ang kapatid lamang niya. At sa tagal na panahong nawala siya, ni minsan ay hindi siya hinanap. Kung saan kaya na niya, doon lang siya hinanap. O baka ang papa lang niyang nagpahanap sa kanya. Maaari iyon dahil ang ama lang naman niyang tanging meron siya at kakampi. Sobrang sakit pero kailangan niyang tanggapin na wala siyang ibang pamilya kundi ang anak lang niya. Tara na anak. Linggo ngayon kaya sarado ang shop. Nangako din siya kay Presya na ipapasyal niya ito ngayong araw. Medyo kailangan nga rin niya ang ibang paligid dahil araw-araw na lang, shop at bahay lang siya. Isa pa'y kailangan niyang ipahinga ang utak dahil sa nangyari kahapon sa pagitan nila ng kanyang mama. Kahit isang araw, mai-relax din niya ang isip at puso sa mga nangyayari. Yaya, pwede ka nang umuwi. Ako nang bahala sa bata. Ngiting usal niya rito. Heto ang sahod mo ng kalahating buwan. Hindi ko binawas ang day off mo para may pandagdag ka ng groceries para sa mga anak mo. Inabot iyon ni Yaya Berta at kita niyang mangiyak-ngiyak ito. Lagi yung emosyonal sa tuwing dinadagdagan niya ang sahod. Alam kasi niya ang pakiramdam ng walang-wala. Salamat po ma'am.
Napapahid ito ng luha. Nagpaalam din ito sa kanya bago tumalikod. Bagong silang pa lang si Presya. Nagmaging yaya niya si Yaya Berta, kaya malaki ang tiwala niya rito. Bukas na rin ito babalik dahil sa kasunod na lungsod pa ang bahay nito. Kaya niya rin naman kahit walang yaya, sadyang kailangan lang niya ito sa tuwing nasa trabaho siya at abala sa kanyang shop. Mami, gusto ko po ng malaking pink teddy bear, please. Noong nakaraan pa ito nang hihingi ng pink teddy at nangako siya na ngayon sila bibili noon. Hindi pa rin ito nakakalimutan ng kanyang pangako. Siguro kapag nag-aral na ang baby niya ay matalino dahil memorize na rin kasi nito ang alphabet at numbers 1 to 100, colors at kung ano-ano pa. Of course, basta sinabi ni Mami bibilhin ni Mami. Napatalon-talon pa ito sa tuwa habang pasakay sila ng sasakyan. Sa SM sila dumiretso ni Presya at dahil hindi pa sila nakakapag-breakfast, dumaan muna silang dalawa sa paboritong fast food ng anak niya, McDo na hindi pinagsasawaan ng anak niya. Bilang ina nagtatrabaho siya, nagpupursige na umasenso para sa anak niya. Mabigyan na magandang buhay at kinabukasan at maibigay ang lahat ng mga pangangailangan. Proud siya sa sarili na kahit wala siyang katuwang, nakakaya niya ang lahat. Oo, marami ang nanliligaw sa kanya, pero hindi na siya interesado, lalo na't wala siyang oras sa mga ganoong bagay. At hindi na rin naman kasi siya naghahanap dahil kontento na siya sa anak niya. Do you like this chicken? Tumango ito kaya ipinaghimay niya. Mami, so big ng SM no? Kita niya ang tuwa sa mga mata ng bata habang nagsasalita ito. Nguyain mo bago ka magsalita. Natatawa na lamang din ang anak niya. Matapos kumain, tsaka nila itinake out ang natira sa in-order. Paglabas nila ng entrance, nagulat na lang siya nang kinuha ni Presya ang hawak niyang paper bag at tumakbo palabas ng SM. Mabilis niya itong hinabol. Nang makitang tumigil ang bata sa tabi ng daan, tumigil din siya at doon na siya napangiti. Natutunaw ang puso niya nang makitang ibinigay ng anak niya ang hawak sa isang pulubi na matanda. Kain na po kayo, Lola. That's delicious, Lola. Salamat na po. Napakabait mong bata. Narinig niya iyon. Nang makitang lumapit si Presya sa kanya, binuhat niya ito at hinalikan. Halika na. You did a great job, sweetie. Kung swerte lang din ang pag-uusapan, isa na siya sa may maswerteng anak. Kaya nga't kailangan niyang maging mabuting tao. Kahit napapaligiran siya ng mga walang pusong nilalang gaya ng ina at kapatid niya. Sa toy section sa 3rd floor sila dumiretso at talagang ang lalaki ng mga teddy. Panay ang takbo ni Presya kaya panay din ang sunod niya. Faster, Mommy! Ouch! What are you doing? Singhal ng bata sa unahan dahil nasagi ng anak niya ang bata. Napaupo ito sa sahig na agad tumalima ang kasama nitong babae. Bad kang bata ka! Bakit hindi mo ginagamit ang eyes mo? Ano mo isang matandang sumisigaw. Lumapit siya agad at kinuha si Presya tsaka ito binuhat. I'm sorry. Agad siyang natigilan nang makita ang babaeng kasama ng bata. Minerva? Gulat na usal niya at agad tinignan ng bata. Ito yung nakita niya noong nakaraan. Hindi ito sumagot dahil natigilan ito habang nakatitig sa anak niya na kalong din niya mismo. Mommy, what are you doing? Sinagi ako ng batang yan. Wala kang gagawin? You let your daughter hurt? Maarting wika ng batang mukhang kaidaran lang ni Presya. Pasensya na. Aalis na kami, ate. Hinila nito ang anak. Minerva, pwede ba tayong mag-usap? Pasensya na. Hindi pwede. Tsaka na lang. Mommy, what's going on? Di ba nandun si Daddy sa kabilang side? Turo nito sa kaliwa kung saan sila nanggaling ni Presya. Shut up and let's go. Faster, Laksin. Sabay hila sa bata. Mommy, why you look so scared? Di ba yun yung mistress ni Daddy? Bakit? Shut up, I said. Narinig niya pa ang bulyaw ni Minerva habang palayo sa kanila at hila-hila ang braso ng anak nito. Kitang-kita niya ang makapal na eyebags ng kapatid. Nangangayayat na rin at parang hindi na si Minerva nakakilala niya. Namumula ang mga mata na animoy nakagamit. Mami, bakit naman ganun ang bata? Hindi ko naman po sinasadya. Hayaan mo na, sweetie, tara na. Lilipat na lang tayo ng ibang mall. Dahil sa narinig sa mag-ina, mukhang narito rin si King at hindi sila pwedeng magkita. Lalo na ang makita nito si Presya.
Tara na. Napatayong bigla ang mama nito nang humahangos na lumapit si Minerva at ang anak nito. Nakita mo si King, ma? Inilibot nito ang paningin, ngunit hindi mahagilap ng mga mata ang nais makita. Sabi niya may bibilhin lang. Ano bang nangyayari, Minerva? Kunot noong tanong ng babae. The mistress of daddy is here, grandma. So what are you waiting for? Let's go, okay? Lexi, niyang bunganga mo. Kami ng lola mo ang nag-uusap. Huwag kang sumasabat. Ni Minerva, kahit pa nailibot na mga mata. Tumayo ang ina nito at tumulong sa paghahanap. Tinawagan ni Minerva sa cellphone ng lalaki, ngunit hindi ito sumasagot. Baka nasa kotse na. Nilingon nito ang ina. Mama, una na kayo ni Lexin. Ako na maghahanap kay King. Tawagan mo kung makita niyo sa daan. O sige. Hinila nito si Lexin. Mami, sama ko sa'yo. Pinanlakihan nito ng mata ang bata. Sumama ka sa lola mo. Anito bago tumalikod upang hanapin ang lalaki. Hindi mapirmi si Minerva sa paghahanap sa lalaki. Samantalang patungo na sa first floor sila Dashiell at ang anak nito. Mami, bakit tayo po lilipat ng mall? Tanong ng bata habang nasa escalator silang dalawa. Maghahanap pa tayo ng ibang toys, sweetie. Baka sa ibang mall mas may maganda doon, di ba? Kinakabahan niyang usal. Nakangiti siya, ngunit talagang hindi mapirmi ang kanyang mga mata. Kailangan niyang maging alerto sa lahat ng oras. Kung bakit ba naman kasi pinahihirapan siya ng pagkakataon. Linggo ngayon ay dapat nag-e-enjoy sila ng anak niya. Pero heto't kinakabahan siya, imbis na nagsasaya silang dalawa. Mami, pwede po ba tayong mag-buy ng shawarma, please? Nag-aalangan siya. Bago sumagot, inilibot muna niya ang tingin. Mukhang wala naman sa bahaging iyon ang iniiwasan nila, kaya pumayag na rin siya. Isa pa, saglit lang naman yun. Kagaya ni King, paborito rin ni Presya ang shawarma. Siguro nagustuhan ni Presya dahil ito ang pinaglihian niya sa anak nung ipinagbubuntis niya ito. 2 please, anya nang makapili ang bata. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya kaya pinaupo niya na muna si Presya sa table tsaka sinagot ang tawag. Sandali lang anak, maupo ka lang dyan ha? Aniya bago kinausap si Yaya Berta. Ayon dito ay baka hindi raw ito makapasok bukas dahil na hospital ang bunso nito dahil sa dengue. Ilang araw na palang nilalagnat ang bunso. Akala raw ng asawa nito'y simpleng lagnat lang, ngunit hindi pala nang ipa-check up nito kanina sa health center. Sige Yaya, ipapadala ko na lang through GCash, okay? Huwag ka nang umiyak, alagaan mo muna ang anak mo, kaya ko naman si Presya. Salamat ma'am, napakabait niyo po ma'am. May ilan pa siyang sinabi bago niya ibinaba ang tawag. Nang maibalik niya sa dalang sling bag ang cellphone, doon lang niya tinignan si Presya, nakatabi lang niya sa upuan. Ngunit gano'n na lang ang takot niya nang mapansing wala ang bata sa kinauupuan nito. Sumikdo ang puso ni Dashiell at kaagad tumayo upang hanapin ang anak niya. I like shawarma too. Ngunit nang marinig ang pamilyar na tinig, napatitig siya sa stall sa unahan at gano'n na lamang ang kaba niya at gulat nang makita kung sino ang kausap ng anak niya. Si King Maximiliano. Ang nakangiting iyon hawak ang kamay ng bata at naghihintay na maiabot ang order nito. Dali-dali siyang lumapit kahit sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Animoy lalabas ang puso niya sa sobrang bilis ng pintig nun. Presya, let's go sweetie. Lumingon ang dalawa't parang nakakita si King ng multo nang makita siya sa mismong likuran nito. Here's your order cutie. Si Presya naman ang kumuha ng order. Thank you po. Anito nang maibigay ang bayad, tsaka lumingon ito sa kanya. Mami, he is Tito King. Bumili rin si Tito ng shawarma. Favorite din daw po ni Tito, Mami. Doon lang siya napabawi ng tingin sa lalaki. Ngunit si King, seryoso pa rin ito habang nakatitig sa kanya. Let's go, Presya. Wait, kinuha niya ang palad ng bata. Ngunit maagap ding hinila ni King ang kanang kamay nito. Palipat-lipat ang tingin ng paslit sa kanilang dalawa. Halatang nagtataka. Siya ang anak mo? Mahina, ngunit madiin itong usal. Bitiwan mo. Answer my question, Dashiell. Siya ba ang... Oo, anak ko siya. Kaya pwede ba bitiwan mo ang bata? Hinila niya ang braso ng anak upang mabitawan ni King. Ngunit napahiyaw lang si Presya. Stop it, Dashiell. Doon na lumakas ang tinig nito.
Nasasaktan ng bata. Agad itong dumamay sa anak niya at bumitaw sa pagkakahawak nito. Doon na siya nakakuha ng pagkakataong makalapit. I'm sorry anak, tara na. Mabilis na binuhat niya ang anak niya. Matapang ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Ngunit wala siyang pakailam. Tatalikod na sana siya nang saktong may yumapos sa binti ni King. Daddy! Anak iyon ni Minerva. Hindi niya napinansin at kaagad na tumalikod. Ngunit mabilis silang hinabol ni King. Please, sandali lang Dashiell. Kita niya ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Let her go, Han. Bakit ba pinipilit mong hindi pwede? Nalingunan din niya si Minerva. Umalis na kayo, Dashiell. Bulong ng mama niya na malapit lang din sa kanyang kinaroroonan. Parang ni Isay wala siyang kakampi, pero pinilit niyang magpakatatag. Oo ma, aalis kami kaya pwede ba King, lubayan mo na kami? No! Matatag na usal nito. Tumingin ito kay Minerva. Bumalik na kayo sa sasakyan. Yuto, Tita Caroline. Dalhin niyo na si Lexin. Nagyuko ng ulo ang kanyang mama. Why? Anong gusto mong palabasin ha? Kakausapin mo si ate? For what? Nandito ko, King. Ialis niyo na ang bata, tita. Anito, kaya kinuha ng mama niya ang apo nito at nauna nang humakbang paalis. Tinatawag pa nito ang ama, ngunit hindi ito lumingon. Aalis na kami. Anya dahil may mga tao nang nakikiisyoso. You're not going anywhere, Dashiell, at mas lalo ang batang karga mo. Madiin itong wika. Doon na siya kinabahan, sabayan pa ng mga titig nitong animoy handang manakmal anumang segundo. Han, let's go na. Ano pa bang gusto mong patunayan? Shut up, Minerva, and stop calling me that way. I'm not your husband either. Natigilan siya at kitang-kita niya sa mukha ni Minerva ang pagkapahiya. Pati ang pagngiti nito ay halatang pilit. What? Stop joking, okay? Natatawa na ako, Han. Kumapit ito sa braso ni King, ngunit isang malakas na pagwasiwas ang ginawa ng lalaki. Nakikita iyong lahat ng anak niya, kaya bago pa man lumala, tumalikod siya dala ang bata nang walang sabi-sabi. Mabilis silang lumabas ng mall patungo sa parking dahil naroon ang kanilang sasakyan. Put your seatbelt on, baby. Anya nang mailagay niya ang bata sa backseat bago umikot para sa driver's seat. Ngunit nagulat siya nang isang malaking kamay ang humuklit sa kanyang braso, tsaka siya pilit iniharap sa dako ng may gawa nun. What are you doing? Bitiwan mo ko, ano ba? Pagpupumiglas niya, nakinig naman ito. Tell me, Dashiell, anak ko ba si Presya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Namilog ang mga mata niya sa diretsahang mga tanong nito. At saan mo naman nakuha yung ideyang yan? Alam ko, Dashiell. Alam ko. Honey? Napatingin siya sa unahan. Humahango si Minerva. Ngunit hindi man lang lumingon si King rito. Tell me, anak ko ba ang bata? Hindi siya sumagot at tahimik na lang na tumalikod. Pero muli na namang hinawakan nito ang kanyang braso. Please, Dashiell. King, hindi mo ba ako nakikita? Nandito ko, asawa mo. Nakatingin sa iyo at sa babae mo. Doon lamang lumingon si King. Maging siya ay muli ring napatingin sa kapatid. Umiiyak ito. Pwede ba, Minerva? Hindi kita asawa. At kung sana hindi mo sinira ang lahat, di sana masaya kami ng ate mo. Nang dahil sa iyo, ilang taon ako nalugmok. Kasalanan mo kung bakit ito nangyayari. At huwag kang mag-ilusyon. Dahil ang sinasabi mong babae ko, siya ang tunay na minamahal ko. Tigilan mo na ako. Dahil hindi mo ko kailanman maluloko. Hindi siya nakaimik. Animoy na bato sa kinatatayuan dahil sa narinig niya. Anong nangyayari? Yun agad ang tumimos sa kanyang isipan. Huwag kang maniwala sa kanya, ate. Nagbibiro lang si King. Ganyan naman niya noon pa eh. But the truth is... Shut up! Huwag mo kong gawing tanga. Pinilit ko ang sarili ko dahil sa ama mo. Dahil sa pagbabanta niya na kung hindi kita pananagutan. Pero una sa lahat, walang nangyari sa atin. You planned all of this. Kayo ng nanay mo. Ni minsan wala ko naalalang ginalaw kita dahil una pa lang hindi na kita gusto. Pero pinilit mo ang sarili mo. Now, sinong may kasalanan? Ihanda mo ang bata bukas dahil bukas na bukas, ipapa-DNA ko yan. Oras na niloko mo ko, Minerva, may kalalagyan ka.
Ilang taon ko ring inako ang anak mo na lagi mong sinasabi na anak ko nga ang bata. Ilang beses na-delay at natigil ang DNA test dahil sa ama mo na lagi mong sinasabing may sakit siya. Kahit para na lang sa ama mo. Ngunit ngayong patay na si Tito, pwede ko nang ituloy ang lahat. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Tama ba ang lahat ng narinig niya? Huwag kang maniwala sa kanya, ate. Noon pa man nagmamahalan na kami. Hanggang dulo, paninindigan mo pa rin yan. Natawa si King. Kilala kita, Minerva. Kahit hindi mo ipaliwanag ang sarili mo, kilalang kilala kita. Mahina niyang usal. Bakit nga ba hindi niya naisip ang ganito noon? Siguro dahil sa sobrang sakit, hindi na siya nakapag-isip pa. Pero sa narinig niya kay King, tila nagising siya sa isipang may punto nga talaga ito. Dahil noon pa, alam niya kung anong klaseng tao ang kapatid niya. No please, ate, si King lang ang buhay ko. At kapag nawala siya sa akin, ikamamatay ko. Hindi niya alam kung maawa ba siya o hahayaan na lang ito. Makinig ka. Kilala mo ko, Dashiell. 2 taon naging boyfriend mo ko, right? Dapat ikaw ang mas nakakakilala sa akin. Dahil alam mo kung ano ang ugali na mayroon ako. Hindi ako nakapagpaliwanag sa'yo dahil sa bilis ng mga pangyayari. Hinanap kita pero hindi na kita nakita. Ngunit hindi na siya nakasagot. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Tumalikod siya upang tapusin na ang kaguluhan. Ilang beses pa siyang tinawag ni King, ngunit hindi niya na ito inintindi. Hanggang umusad ang sasakyan. Pilit pa nitong pinabubuksan ng pinto habang hinahabol ang kanyang sasakyan. Ngunit mas binilisan niya ang pagpapatakbo nun hanggang makalabas ang sasakyan sa parking. Gulong-gulo si Dashiell. Hindi na siya makapag-isip ng maayos dahil sa daming mga tanong sa kanyang isipan. Tama ba? Tama ba na plinano ni Minerva at ng mama nila ang lahat? Pero anak rin siya ng ina niya. Kung totoo yun, paano natin ng mama niya na may isang nasasaktan para lamang sa kasiyahan ng isa pa? Parang sasabog ang isip niya. Sobrang sakit na malaman na ganun nga. Masakit ang kanyang ulo kaya hindi na sila natuloy sa pamamasyal. Umuwi na lang upang makapagpahinga. Hanggang hapon, natulog lang siya matapos ng tanghalian. Nagising lang siya na makarinig ng katok mula sa pintuan. Sa sofa siya nakatulog kaya gulo-gulo ang buhok na pinagbuksan kung sino man yun. Tulog si Precia sa kwarto nito. Sandali! Naghihikab pa siyang binuksan ang lock ng pinto at nang bumukas, ganun na lamang ang kanyang pagkagulat. Hi! Dala ang isang bouquet ng red tulips at isang basket ng prutas at groceries. Iniabot nito iyong lahat sa kanya. Nakangiti ito nang makita niya. Paano mong... Pwede bang pumasok muna? Nilakihan niya ang awang ng pinto kaya malaya itong nakapasok. Pero nagtaka siya nang mapansing hindi pa rin mapoknat ang titig nito sa kanya. At nang mapatingin sa katawan, bigla niyang naibaba ang mga hawak nang maalalang wala nga pala siyang panloob. Bastos, naibulong niya na lang. Dashiell, gusto ko lang malaman ng totoo kaya ako narito. Gusto kong malaman mula sa iyo kung anak ko ba si Precia. Dahil kung anak ko, ilalaban kita. Ilalaban ko kayo kahit kanino. Kahit pa sa nanay at kapatid mo. Paano mo gagawin kung kasal kayo ni... Ilang beses ko bang sasabihin, hindi kami kasal. Peke ang pinirmahan ni Minerva. I'm not stupid para magpaloko sa kapatid mo. Ginawa ko yun dahil sa ama mo. Sinabi niyang magpapakulong siya oras na hindi ko pinakasalan ng kapatid mo. So I did. Pero hindi totoo ang lahat ng pinirmahan namin sa harap ng pare. Ginawa ko lang din yun para hindi masira ang pangalan ng daddy at mami ko. Malaking kasiraan yun sa mga magulang ko oras na lumabas sa media. But believe me, I try my best para mahanap ka. Pero hindi ako makagalaw dahil sa nanay at kapatid mo at kasagsagan din noon ang kumpanya ng daddy at mami ko. Tahimik lang siyang nakayuko, walang sagot at unti-unti ring nanlalabo ang kanyang mga mata. Anak ko ba si Dashiell? Mami! Nagulat siya at sabay pa silang napalingon sa likuran kung saan nakatayo si Precia. Umiiyak ito. Is that true? Si Tito po ba ang daddy ko? Napaluha na lang din siya nang kunin ni King ang bata. Ngunit ang tingin nito ay hindi naaalis sa kanya. Naghihintay pa rin ng sagot mula sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang tumango, hudyat upang yakapin ni King ng mahigpit ang bata.
Ma, anong gagawin natin ngayon? Paano natin malulusutan ng DNA test na yan? Hindi mapakali si Minerva habang nasa harap ito ng ina na nakaupo naman sa kama sa mismong silid nito. Pwede ba maupo ka nga muna at nahihilo na ako sa iyo, Minerva? Panay kasi ang lakad nila paroon pa rito na hindi mapirmi sa kinaroroonan. Kumalma ka at hindi ako makapag-isip ng maayos sa ginagawa mo. Paano ko kakalma, ma? Bukas na yon at gabi na ngayon, ma. Please help me naman. Doon na tumayo ang ina nito at nagtungo sa veranda. Sandaling katahimikan bago ito nagsalita. Kung sana hindi ko tinanggap ang babaeng yun sa pamilya, siguro wala tayo sa sitwasyong to ngayon. Ang ama mo ang dapat nasisihin dito. Kung sana hindi siya nangaliwa, edi sana hindi ako maiipit sa sitwasyong ampunin at akuin ang anak ng kabit nito. Ma, hindi yan ang problema natin. Si Lexin, ma. Kapag napatunayan ni King na hindi niya tunay na anak si Lexin, lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng mga ari-arian na iniregalo ng ama ni King sa akin, siguradong kukunin nila. Panigurado, sa kangkungan tayo pupulutin oras na mangyari yun. Lumapit si Minerva sa ina. Saktong nilingon ito ng babae. Yun na nga ang punto ko, Minerva. Hindi mo kapatid si Dashiell, kaya hindi mahirap na magawa natin ng paraan ang muling pagsasama nila. Seryoso nitong wika. Natigilan si Minerva at saglit na napaisip. Namilog ang mga mata ng may nabuong ideya sa isipan. Don't tell me, ipapapatay natin si Ate Dashiell, ma? Humakbang ito at dinaanan ng babae. Sinundan ng tanaw ni Minerva ang kanyang ina. Maybe, I don't know anak, hindi ako sigurado. Nahawa na rin ito sa pagiging iritable ng anak. Nagsimula na rin itong maglakad pabalik-balik. Si Dashiell ay anak ni Fred sa babaeng nakarelasyon nito noong nakadestino ito sa Nueva Ecija. Ngunit nang manganak ang babae, namatay ito dahil sa tindi ng pagdurugo at malayo rin ang lugar na iyon sa syudad. Kulang ang gamit para mailigtas ang babae. At dahil naglayas lang din si Dayan, walang alam si Fred kung sino ang mga magulang nito, kaya't walang pwedeng mapag-iwanan sa sanggol. Inuwi ni Fred ang baby at pinabinyagan nito. Inako ang responsibilidad bilang ama sa sanggol. Tinanggap ng asawa ng lalaki ang bata dahil iniisip nito na baka sa paraang iyon mahalin na ito ng asawa. Noong unay mahal na mahal ng babae ang sanggol. Ngunit nang lumaki na at magkaanak sila ni Fred, nagbago bigla ang pakikitungo ng babae sa bata. Hindi man harap-harapan pero kahit sinong bata, malalaman ng kaibahan na may pinapanigan at paborito. Yun ang isa kaya't ayaw ng babae kay Dashiell. Sila ang may kagagawan kung bakit hindi nagkaroon ng magandang katapusan ang relasyon ni Dashiell at ni King dahil sa inggiterang si Minerva. Samantala, habang nag-iisip ang mag-ina kung paano mawawala ang sagabal sa marangya nilang pamumuhay, ay abala naman si Dashiell sa paghuhugas ng pinggan. Nasa silid na rin si Precia at si King naman ang nagpatulog sa bata. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Dashiell dahil sa mga nangyayaring ito ngayon. Ikinuwento ni King ang lahat sa kanya. Kaya pala ganun si Minerva dahil nalulong ito sa sugal at bawal na gamot. Kaya pala nangangayayat at makakapal din ng eyebags dahil sa kasalanan din ito mismo. Patapos na siya sa ginagawa nang may humapit sa kanyang bewang. Sa amoy nito'y kilala niya na kung sino. I miss you so much, sweetheart. Bulong pa nito, lihim siyang napangiti. Naghugas siya ng kamay bago pinatay ang gripo, tsaka lang siya humarap sa lalaki. Si Precia, nakahawak pa rin ito sa kanyang bewang kaya halos magtama na ang kanilang mga ilong. Natutulog na, napagod yata sa paglalaro namin ng mga dolls niya. Ayun, katabi pa nga niya dahil baka umiyak raw. You look so beautiful, sweetheart. Agad siyang kumuwala sa pagkakayapos nito dahil sa sobrang dagundong ng puso niya. Tila bumabalik na naman ang dating pakiramdam na pilit niyang itinatago ng mahabang panahon. Why? May nasabi ba ako? Are you mad? I'm sorry, sweetheart. Napalingon siya dahil sa mga pinagsasasabi nito. Hinabol pa siya nito patungo sa sala. Wala, gusto ko lang sanang ayusin mo muna ang tungkol sa inyo ni Minerva bago ka lumapit sa amin ni Precia. Ayokong makita ng iba at isipin na mga agaw ako at kabit, King. Alam mong iyon ang iniisip ng mga tao, kahit nga ng anak mo kay Minerva. Lexin is not my daughter, sweetie. Seryoso nitong sagot
at tumabi sa kanya. Kaya nga gusto kong ayusin mo muna ang lahat. Ayoko lumabas kami ng anak ko ng mga agaw. Anak natin. Pagtatama nito. Saktong humilig si King sa balikat niya nang may mag-doorbell. Si Dashiell na ang tumayo para tignan kung sino ang nasa labas ng pinto. Mula sa gate, nakita niya ang isang tao nang buksan niya ang pintuan. Nasa 10 metro ang layo ng pintuan mula sa gate. Muli itong nag-doorbell. Nandyan na! Anya bago inihakbang ang mga paa. Pero bago pa man siya nakalapit, ay isang putok ng baril ang agad umalingaw-ngaw. Natigilan siya at nahawakan pa ang bandang balikat bago niya narinig ang sigaw ni King. Nagdudugo yun. May dugo ang kanyang balikat. Dashiell! Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig at kasunod ang pagkatumba ni Dashiell. Nasalo siya ni King bago pa man siya dumiretso sa simento. No, Dashiell. Hey, sweetie. Please stay with me, Dashiell. Naririnig mo ba ako? Narinig niya pa ang sigaw ni King bago siya tuluyang nawalan ng ulirat. Tulungan niyo kami! Sa lakas ng sigaw ni King, napalingon ang lahat ng tao sa entrance ng hospital. Buhat niya si Dashiell na walang malay. Nang makita ng mga nurse, ay dali-daling kumuha ng stretcher ang mga ito. Inilapag niya ang babae na puno ng dugo ang suot na pang-itaas. Maging siya'y marami ring kumapit na dugo sa damit. Habang patungo sa ER, sobrang kaba ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ano ang susunod doon. Si Presya ay naiwan sa kotse. Tulog ito nang binuhat niya upang isakay ng sasakyan. Wala kasi itong kasama kung maiiwan. Clear! Nasapo na lamang niya ang ulo nang makitang pilit ibinabalik ng doktor ang heartbeat ng dalaga. Clear! Parang sa bawat pagtaas ng dibdib nito dahil sa malakas na electric shock ay siya itong nahihirapan. Parang hindi niya kayang tignan ang nangyayari. Doc! Hiyaw ng nurse nang wala pa ring nangyayari. One more! Sigaw ng doktor. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito pwede. Hindi pwedeng mawala ang babaeng nag-iisa sa kanyang puso. Ang babaeng tanging minahal niya. Ang babaeng nais niyang makasama hanggang sa tumanda. 75-76. Napatingin siya sa computer kung saan makikita ang heartbeat ng pasyente. Tumataas yun. Sir, pasensya na, pero kailangan niyo po munang lumabas. But nurse? I'm sorry. Sunod-sunod niyang pinahid ang mga luha. Dalangin niya na sana maging maayos ang lahat. Ang sabi ng nurse, idediretso daw si Dashiell sa operating room oras na nag-stable ang heart rate para maoperahan dahil sa balang bumaon sa katawan nito. Nang makalabas, tsaka naman niya binalikan si Presya sa sasakyan. Tulog pa rin ito nang kunin niya upang dalhin sa waiting area ng hospital. Sobra-sobra ang takot niya. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari. Pero oras na may nangyari kay Dashiell, makakapatay siya. Hindi napigilan ni King ang mapaluha ng tahimik. Bakit ba kailangan mangyari ito? Noon, naudlot din ang pagpapakasal nila. Tapos ngayon pa lang sila muling nagkakaayos. Tapos nangyari na naman to. Ano bang naging kasalanan niya para parusahan siya ng ganito? Naging mabuti naman siyang tao. Wala siyang niloko at inagrabyadong ibang tao. But why? Kailangan bang laging subukin ng pagmamahal niya kung gaano katibay? Ilang oras na siyang nakaupo roon habang nakahiga sa hita niya si Presya na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nagulat pa si King nang tumunog ang kanyang cellphone. Mabuti na lang at hindi niya iyon naiwan sa bahay ni Dashiell kanina. Nakuha na namin, sir. Ang tinutukoy nito ay ang CCTV footage ng tao at sasakyang bumaril kay Dashiell. At dahil subdivision iyon, may sariling security ang lugar. Bago sila dumiretso dito kanina, kinuha niya ang numero ng mga pulis at numero ng security ng subdivision. Hindi siya papayag na walang managot sa nangyari. At kung kinakailangan niyang hingi ng tulong ng tito niyang hepe, gagawin niya para malaman kung sinong may gawa ng kahayupang ito. Ipasa mo sa akin ngayon. Yes, sir. Nang maibaba niya ang tawag ay agad tumunog ang messenger niya. Mga larawan iyon ng taong bumaril. Ngunit madilim at halos hindi makita. Idagdag pa at nakabonet ito. Maya-maya ay nakita niya ang plate number ng kotse. Zoom in niya iyon at kaagad na in-screenshot. Ipinasa ni King ang larawan sa kanyang tito to find out who is the owner of that car. Nang gumalaw si Presya, agad ibinalik ni King ang phone sa bulsa at inayos ang bata. Hinaplos-haplos niya ang buhok nito upang muling makatulog. Nagising kasi ito,
pero nang makita siya, pumikit ito ulit. May 20 minutos bago dumating ang mga pulis sa hospital at ang lahat ng nais niyang makita at malaman ipinakita sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya at nanlilisik ang mga mata nang mapagsino ang salarin sa pagbaril kay Dashiell. Sakto ring dumating si Minerva at ang ina nito. Umiiyak pa ang ginang nang lumapit sa kanya. Han, nakita ko sa balita na binaril daw si ate. Asan siya? Okay lang ba siya? Dashiell, oh my sweet daughter. Umiiyak na wika ng ina nito. Hindi siya naimik sa mga reaksyon ng dalawa. Sumenyas siya sa tiyo. Miss Minerva, hinuhuli ka namin dahil sa pagtangkang pagpatay kay Dashiell Ocampo. Teka Han, ano to? King, anong ginagawa mo? Asawa mo ipapakulong mo? Alam kong alam ninyo ang nangyayari, Minerva. Tama na ang kasinungalingan. This is too much. Madiing anya. Tumingin siya sa tiyo na may hawak kay Minerva. Ikaw na ang bahala, tito. King, ano ba? Bakit? Noon pa man kasama ka na ng anak mo, kaya wag ka na magtaka pa. Bulong niya bago ibalik ang atensyon sa anak niyang tulog pa rin magpahanggang ngayon. No honey please, wala akong kasalanan. Bitiwan niyo ko. Naririnig pa niya ang sigaw ng dalawang babae, ngunit hindi niya nanalingon ng mga ito. Ang tanging nasa isip na lang niya ngayon ay makaligtas si Dashiell. Dahil oras na mawala ito, hindi niya nakakayanin. Excuse me? Naalimpungatan si King nang may kumalabit sa kanya. Hindi siya pamilyar sa mukha ng babaeng may edad na at lalaking halatang kaedad lang din ng daddy niya. Sa tindig pa lamang ng mga ito, halatang hindi basta-bastang mga tao lamang. Yes, ang sabi sa nurse station, dito raw ang apo namin. Napakunot ang noo ni King. Sinong apo? I'm sorry, ako nga pala si Dean Cordova and this is my wife Betty. I am the father of Diane, ang ina ni Dashiell Ocampo. Nandito ba ang apo namin, iho? Naluluhang ani ng babae. Tumango siya. Oh God, Dean. Finally we found her. Napayakap na lang ito sa kasama't napahagulgol. Shh, everything will be okay. Napapikit siya habang dumadampi sa balat ang malamig na simoy ng hangin. Ibinaba niya ang isang pungpong ng bulaklak sa puntod na iyon at nagtirik ng kandila. Isang maikling dasal ang inalay niya bago sinindihan ng kandila. 2 buwan na rin ang mabilis na lumipas at heto siya sa puntod ng kanyang ama nakatayo. Let's go sweetheart. Lumingon si Dashiell sa lalaki nagsalita. Hindi siya sumagot at nagpaubaya na lang na akayin siya ng lalaki. Dadaan pa tayo sa puntod ng mama mo, diba? Tumango siya. Kamuntik na rin siyang mawala. Nag-agaw buhay din siya noon matapos maoperahan. Pero dahil sa tulong ng lolo at lola niya ay nabuhay pa rin siya. Dinala kasi siya sa California para sa mabilis at high technology doon. Ang lolo niya ay isang doktor at nagmamay-ari ng isang malaking hospital sa Quezon City. Maging ang lola niya ay ganoon din, kaya malakas ang koneksyon nila sa mga hospital. Napabilis ang pag-transfer dahil nagmamay-ari din ng private plane ang pamilya ng kanyang ina. Sa lahat ng iyon, si King ang kanyang kasama. Naiwan si Precious sa pangangalaga ni Sarah. 1 buwan din bago siya nakarecover at nakauwi ng bansa. Doon na isinalaysay ni Lola Betty ang lahat sa kanya na hindi siya anak ng mama niya kundi ni Diane na tunay niyang ina. Lumayas daw ang ina niya dahil ipapakasal daw ito ng mag-asawa sa isang lalaking hindi nito gusto. Hinanap nila ngunit huli na nang matagpuan. Patay na ito. Sobra-sobra ang pagsisisi ng mag-asawa. Ngunit wala rin iyong magagawa dahil wala na ang nag-iisang anak ng mga ito. Nito lang nalaman ng mag-asawang Cordova ang tungkol sa kanya. Kaya nga nito lang din siya pinahanap. Sakto rin na na-hospital siya sa mismong hospital na iyon siya dinala. Kaya agad nalaman ng mag-asawa. Sobra-sobra ang naging pasasalamat ni Dashiell dahil hindi siya pinabayaan ng may kapal. Sa ngayon, nakalagak na sa kulungan ang mag-ina at ang batang si Lexine ay kinuha niya. Noong una talagang ayaw nitong sumama. Pero wala itong magagawa dahil wala na itong ibang kamag-anak maliban sa kanya. Alam na ni King na hindi nito anak ang bata pero hindi niya na pinayagan ng lalaking sabihin sa bata ang katotohanan dahil wala itong alam sa mga nangyayari. Oo, medyo may kamalditahan talaga ito pero umaayon din kasi ang ugali ng bata sa kung paano ito pinalaki ng ina at sa surroundings. Alam naman niya na mababago pa yun dahil bata pa ito. At yun talaga ang kanyang aayusin
dahil nais niyang lumaki ang bata na may mabuting puso. Sa ngayon ay nakatira sila sa mansyon na iniregalo ng kanyang lolo sa kanya at ang shop niya patuloy pa ring lumalago. Pero sa ngayon, si Sarah muna ang naroon dahil abala pa sila sa pagpaplano ng kasal. Next month na kasi yun. Gusto niya'y simpleng kasal lang, ngunit hindi pumayag ang lolo din niya. Kailangan daw grande dahil ngayon pala makakasaksi ang mga ito ng kasal ng apo, kaya hinayaan niya na lamang. Sa engagement party, sinabi ni King ang lahat sa mga magulang nito. Mabuti na lang at naiintindihan naman ng mga ito kaya naging smooth lang ang paliwanagan. Sa ngayon, unti-unti nang naayos ang pamilya niya, kasama ng bagong miyembro nun si Lexine. Sweetie, huwag kayong lalayo, okay? Yes po, tito, mami. Napangiti siya dahil ngayon talagang masasabi niya na mabait na talagang bata si Lexine. Responsable rin ito pagdating kay Presya dahil mas matanda ito ng ilang buwan kaysa sa anak niya. Nasa park sila at katatapos lamang mananghalian. Matapos dito, dediretso pa sila sa bahay ng lolo at lola niya for dinner. Tumawag at gustong makita nga po sa tuhod. Si King ay nasa trabaho. Eto na rin ang nag-take over muna sa shop. Abala siya sa binabasa nang mapansin niyang may kausap ang dalawang bata sa di kalayuan. Ang gwapo ng lalaki, ang tangkad at ang gara ng kotse. Tumayo siya nang makitang hinawakan nito sa ulo si Lexine. Mga bata! Medyo kinakabahan siya. Lumingon naman ang dalawa. Excuse me, may problema ba? Tsaka niya kinulong sa mga braso ang dalawa. Ilang segundo pa bago ito nagbawi ng tingin kay Lexine at tumingin sa kanya. May naalala lang ako. Ngumiti ito at lumabas ang magkabilang dimple na meron din si Lexine. May I know you? Never mind. Anito tsaka lumingon sa mga bata. Bye young ladies, see you around. Nagtataka siya pero hindi niya na pinalaki pa. Tita, did you know him? Kasi sabi niya kamukha ko daw yung babaeng minahal niya minsan. It's weird po, diba? Hindi pero hayaan mo na, baka nagkamali lang. Hinawakan niya ang dalawa sa kamay. Tara na, dadaan pa tayo sa daddy niyo. Hinayaan niyang paniwalaan ni Lexine na si King ang ama nito dahil alam niyang masasaktan ang bata kapag sinabi niya ang totoo. May oras din para sa lahat pero sa ngayon hahayaan niya na muna. Ibinaba ng korte ang sintensya ng mag-ina dahil na rin sa pakiusap niya. Dahil kahit naman hindi naging mabuti ang mga ito sa kanya, minahal pa rin niya ang mga ito na parang tunay na pamilya. Sadyang nabago lang din dahil sa nangyari noon. Hey! Napatawa siya nang biglang yumapos mula sa likod niya ang mga braso ni King. Ang tagal niyo, kanina pa kita namimiss. Ay, ang bibig, may mga bata oh. Wala kaming narinig, mami. Ani Presya tsaka nito hinila si Lexine. Let's go ate, let's eat cookies. Sigaw nito patungo sa kusina. I love you. At isang masuyong halik sa labi ang iginawad nito. What's wrong? Nang mapansing may iniisip siya. Sweetheart, may nakita akong lalaki kanina. Parang ang weird lang. Para kasing kamukha ni Lexine. Kinausap mo? Hey, nagsiselos ka ba? Sa tono kasi ng boses nito parang nagtatampo. No, I'm not. Hoy, nagsiselos ka nga. Hoy, wait. Iniwan kasi siya nito kaya hinabol niya. Saktong humarap si King at siya ay binuhat. King! Akin ka lang ha, promise me. Oo, promise. Sigaw niya sabay tawa. Okay, I love you my wife. Natawa na lang siya bago muling naghinang ang kanilang mga labi. Hindi na siya makapaghintay na maging Mrs. Maximiliano at maging asawa ng taong to. Siguro tama ang iniisip niya na ang lalaking iyon ay may kaugnayan kay Lexine at iyan ay malalaman natin sa susunod na story.